Subukan mo. Subukan mong magbigay kay God. Subukan mo lang talaga, di ba sabi niya nga sa Malakay, try me on this. He is challenging us, di ba? Na parang just have faith. Ka-moments alam ko, maliit ang sweldo natin. Lalo na yung mga pastor dyan, kaway-kaway, no? Minsan, yan yung mga reklamo natin na it's not nice to be a worker of God. Kasi parang, bakit naman kasi liit-liit ng sweldo? Alam niyo po, minsan kasi, di ba yung ating mga tao din sa palibot natin, hindi nila na-appreciate yung gawain ng worker ni God. Pero alam niyo po, that's beside the point. Kung gaano kaliit ang iyong kinikita ngayon, ganun ang bagbabasehan din ng ating tithes and offerings. 'Di ba? Alam nyo, naalala ko lang yung kwento ng rich man and yung widow, 'di ba? The widow's mite. Hindi naman kasi palakihan ng bigay. Depende sa kung ano nilalaman ng puso. 'Di ba? Yung mayaman, ang laki ng binigay. No, na parang palakpakan ng lahat. Grabe, napaka-generous ni Bossing, sir. 1,000,000 ang binigay. Biruin mo yan. Tapos meron isang matandang babae doon na pulubi. Tapos 2 singkong duling lang siguro yung iniwan niya doon. The widow's mite. Sense lang talaga na parang lang kwenta. Kumpara doon sa binigay ni Bossing, sir, na 1,000,000, yung kakarampot na coins na binigay ni Lola, ni Nanay, napakawalang kwenta sa mata ng mga tao. Pero, bakit siyang hinighlight ni God? Because hindi siya sa palakihan in terms of 1,000,000 and yung 2 or whatever yung binigay ng Lola, ng Nanay, ng widow. 'Di ba? Ang sabi ni Jesus is, she gave her all. All. Yung si Bossing sir na mayaman, na with matching tarpaulin pa, no, na ayuda ni Magnolia. 'Di ba yung mga ganyan? O, pirmahan mo itong ayuda ni Magnolia or bigas ni Magnolia, tanggapin mo, 'di ba? Nandyan lahat. Ang pangalan ni Magnolia. In-announce. Pero kakarampot lang pala yung mga politicians na nagbibigay sa atin ng 5,000 pesos. Ang laki! Grabe, 5,000! Mabuhay ka! Councilor Magnolia, 5,000 pinapirma, di ba? Pero ang ninakaw ni Councilor Magnolia, milyon-milyon sa kaba ng bayan. Di ba? And going back doon sa kwento, si rich na business person na nagpatarpolin at nagpatrompeta pa, announcing the donation of Magnolia, no? 1,000,000 pesos. Pinalakpakan, pero yung widow, walang pumansin, si Jesus lang. Anong sabi? Si Magnolia nagbigay ng 1,000,000. Pero ang binless ko kay Magnolia, billion, trillion of pesos. So ano ang silbi ng 1,000,000 sa trillions na binless ni Lord? Wala. Diba, kakarampot lang ang 1,000,000 kumpara sa binigay ni Lord na trillions. But the widow gave her all. Diba, doon tayo nagkakatalo ka moments sa kung ano ang binigay mo. Kung gaano ito kalaki in comparison sa kung paano ka binless ni Lord. 'Di ba kaya nga minsan mas okay na simple lang, no, yung ating mga pamumuhay. Kasi pag simple lang din yung mga bigayan natin. Pero he who is faithful in little, he who has been entrusted with so much, 'di ba, to whom much is given, much is required. Remember the talents of the parable of the talents? 1, 2, and 5. Ang 5, sisingilin sa 5. Ang 2, sisingilin sa 2. Ang 1, sisingilin sa 1. Kaya nga mas okay talaga ka moments na simple lang yung buhay natin. Pag tayo ay mga rank and file, quote-unquote lang, mas okay yun. Kasi pag 5:00, wala na tayong trabaho. Wala na tayong iisipin. Pero pag hindi ka rank and file, pag ikaw ay nasa supervisory or managerial position or executive, naku, kahit tulog ka, nag-iisip ka. Bakit? To whom much is given, much is required. Kaya balik pa rin po tayo doon sa contentment issue natin ngayon. Makontento ka sa kung ano ang meron sa iyo ngayon. Pasalamat ka na, Lord, thank you. At ito lang yung kailangan kong gawin. No, pag ikaw ay security guard, anong kailangan mong gawin? Hindi ka matutulog while you are on duty.
ikot-ikot ka sa palibot, tignan mo, no? Bantayan mo na walang papasok, walang mawawala. Pag may pumasok, ilalag in mo. Pag lumabas, ilalag out mo, tapos na yung trabaho mo. Pero pag ikaw ang may-ari ng security agency, iikutan mo lahat ng mga gwardya mo, i-remind mo, magbabayad ka ng taxes, pag may nangyari, magbabayad. Di ba? Ang daming ganap. Kaya nga siguro pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayon na makontento ka sa kung anong meron sa iyo. Kasi halos lahat po ng mga kwentong nababasa natin sa Bible today, yung ating mga verses na kinote, all points to that. No, na kung to whom much is given, much is required. If you are faithful in little, then you are going to be faithful in much. But if you're not faithful in the little things, how can you be entrusted with the big things? And then, yung talagang simula pa talaga no, ng ating verse sa Hebrews 13:5. For as long as we have God, we have everything that we need. We have to be content.